Good morning! Purihin ang Diyos. Tayo'y sama-samang muli sa araw na ito. At sabihin nga po natin sa ating mga katabi, Happy Lord's Day! Ayan. Ganun din po sa mga nasa live streaming, Happy Lord's Day po. Purihin ang Diyos sa araw na ito na tayo ngayon ay may kalayaan na magpuri sa Diyos. May kalayaan na makinig ng salita ng Diyos. Malapit na ang panahon na hindi na tayo magiging malaya. Kaya samantalahin natin na tayo ay malaya, na sasamba at magpupuri sa Panginoon. Sige po, tayo lahat ay tumayo, mga kapatid. At ito po ay ating pong babasahin. Ito po ang ating pong statement of faith. Ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Ang babasahin po natin ay mula 11 hanggang 15. Tandaan po natin mga kapatid, sapagat ito yung gabay natin mga mananampalataya ng Panginoon sa dakong lugar na ito. Sige po, ako po ang babasa sa verse 11 at salita tayo. Sige, verse 11. Kami naniniwala na ang muling pagbabalik ni Jesucristo ay hayagan. Nalalapit na ito at ito'y panahon at maganda ang Kami naniniwala na ang langit ay tahanan ng makapangyarihang Diyos, kasama ang kanyang mga tinubos na maninirahan at mamumuhay ng maligaya magpakailanman. Kami naniniwala na ang huling tagubilin ni Jesucristo ayon sa aklat ng Mateo 28 verses 19 to 20 ay mensahe ng kaligtasan para sa lahat. Tuntunin at ordinansa ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas maliban lamang sa mga bagay na taliwas sa kalooban at kautusan ng Diyos. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami ngayon ay narito na pinagpala mo ng kalakasan, ng buhay, ng sigla. Salamat po o Diyos sa lahat ng ito. Kami ay pinagpala mo sa mga nagdaang araw, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat. At sa mga oras na ito o Diyos, aming pong panalangin, ang banal mong Espiritu na patuloy na gumawa at kumilos sa aming pong mga buhay. Holy Spirit, tulungan mo po kami sa pagpupuri sa iyo, O Diyos, maging sa pagkikinig ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming pong mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga tainga, upang maunawaan namin ang mga salita mong aming maririnig ngayon. Kinikilala ka namin, O Diyos, na ikaw ay walang katulad. Ikaw lang ang aming paglilingkuran habang kami nabubuhay. Dalangin din po namin ang iyong lingkod na magpapahayag ng iyong mga salita, manguna ka po sa Kanya. Ikaw po ang patuloy na magpaunawa ng mga bagay na ibig mong ipahayag niya, Panginoon, maliban sa inihanda niya. Dalangin din po namin na kami na mga makikinig ay mapagpala at patuloy na tumibay ang aming pong pananampalataya dahil sa mga salita mong ipapahayag niya po, Panginoon. Dalangin din po namin ang music team na mangunguna sa amin sa pagpupuri. Dalangin namin na gamitin mo sila upang kami ay gabayan at tulungan sa aming pong pagpupuri sa araw na ito. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal, sapagkat ikaw ay mabuti sa amin. At sa araw na ito, ang nais namin ikaw ay matanghal, ikaw ay mapapurihan, ikaw ay mapasalamatan,
Ikaw ay dakilain sapagkat ang araw na ito ay para sa iyo. Araw upang ikaw ay dakilain at sambahin. Kaya, O Diyos, tanggapin mo ang aming mga alay sa araw na ito. Purihin ka, luwalatiin ka. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy Lord's Day po muli sa bawat isa. Good morning, lalong-lalo na po sa nanonood sa ating pong live streaming. Pinagpala po ba ang bawat isa? Sa umagang ito, handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We give glory to your name, O God. Hallelujah, Jesus. Sabi nga po dito sa Psalms 96 verses 8 to 13. O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His courts. Worship the Lord in all His holy splendor. Hallelujah! Give glory to our God, for He is a beautiful God. Walang makapapantay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Let us sing, I give you glory. How beautiful are you, Lord? It is your words. It is your words. It is your love. Oh, how glorious. Oh, how glorious are you, Lord. It is your power. It is your power. It was your cross that saved me. That saved me and rescued me. And rescued me. Just a moment there. Set me free. Set me free. Hey! I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus. I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful. Beautiful. Hallelujah. Let us sing, oh how beautiful are you, Lord. Oh how beautiful are you, Lord. It is your words. It is your words. It is your love. Oh how glorious. Oh how glorious are you, Lord. It is your power. It is your power. It was your cross that saved me, and rescued me, and rescued me. Just a moment there, set me free, it set me free. Yeah. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, it's been a ground.
will continue to give praise unto your name, O God. There's no one like you, Father. Jesus, you are our waymaker, our miracle worker, and our promise keeper. Lord, that is who you are, Jesus. Hallelujah, we worship you. You're the one who provides. You're the God who heals. You're the everlasting God, the mighty God that we worship, the mighty God that we know, oh God. Hallelujah. There's no one that compares to you, Jesus. Hallelujah, we worship you. Hallelujah. Let us sing, Waymaker. Hallelujah. Let us feel the presence of God, the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. You are here moving in our midst. Worship you. I worship, worship. You are here. You are here working in this place. I worship you. Yes. Listen, Pa, you are here. You are here moving in our midst. I worship you. Yes, we worship you, God. I worship you. For you are here. You are here working in this place. I worship you. I worship you. I worship you. You are maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here touching. I worship you. Yes, we worship you, God. I worship you. You are here. You are here. Healing every heart. I worship you, God. Yes, we worship you, Jesus. You are here. And you are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. Yes, we worship you, God. You are
worship you, God. There's no one like you, Father. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name. Hallelujah. You're a way maker, God. Let us sing even when I never see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working, God. Hallelujah. Stop working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, hallelujah. Keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, hallelujah. Let us declare this. For it is our promise. Keeper, hallelujah. That is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Hallelujah. You're a waymaker, oh God. You're a promise keeper, and our light in the darkness. You're our waymaker, our promise keeper, and our light in the darkness. There's no one like you, Father. Jesus, Jesus, you're waymaker, oh God. You are a waymaker. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. There's no one like you, God. You always make a way for us. Hallelujah. Jesus, you are a way maker.
Hallelujah, oh God. You're a healer and everything. Hallelujah na maganda, Panginoon, nasa sa iyo na, oh Diyos. Hallelujah, oh God. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos. A waymaker. Hallelujah. Isa pong malakas pa na palakpak. Hallelujah. Deserve all the glory, honor, and praises. Hallelujah. Worship you. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Diyos. Hallelujah. Okay, sige po. Ready na po yung ating po mga offering. Tayo po ay mananalangin at magpasalamat. Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga kaloob na meron kami ngayon sapagkat ito ay dahil sa iyong kabutihan sa amin, pinagpala mo kami sa mga nagdaang araw. Kaya narito, O Diyos, ang mga dala ng bawat isa. Tanggapin mo po ito, O Diyos. Ito'y tanda ng pasasalamat. Ito'y tanda ng pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin namin, aming Diyos, na ikaw po ang patuloy na magpala sa buhay po ng bawat mga kapatid na nagnanais, O Diyos, na magkaloob at mga nagkakaloob sa mga magkakaloob pa. Pagpalain mo po ang mga buhay ng bawat isa, ang mga pinagkukunan ng kanilang pong mga kabuhayan, negosyo, trabaho, anumang mga pinagkukunan nila ng kabuhayan, pagpalain mo, O Diyos. At dalangin namin na sila'y patuloy na paunlarin mo, Panginoon. Salamat nga po sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mari na po nating ihulog ang mga kaloob. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una sa ating Panginoon.
And gayon din po sa mga nakikinig po sa atin, nanonood via live streaming, sa mga kapatid po natin sa Joshua Family Church, sa Ginyangan, Quezon. So nandun po ngayon sila Pastor Ding and si Brother Ivan sa Quezon. And sa mga kapatid po natin na nakikinig via live streaming, tayo po ang magkakasama ngayon. And sa umaga pong ito, tayo po yung nabigyan ng pagkakataon na magbahagi po ng salita ng Panginoon. Muli po, pagkasabi po sa ating katabi ng Happy Lord's Day po. So, yun po. Sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa buhay, lakas na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat din po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon upang makapakinig ng iyong salita. Gayon din po sa mga kapatid po namin na nakikinig, nanonood via live streaming. Salamat po sa opportunity na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Gayon din po sa umagang ito, I pray, Panginoon, for your knowledge, understanding, and wisdom ang dumaloy sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang mag-touch sa heart ng bawat isa na makakapakinig na iyong salita. Gayon din po, let your anointing at pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, ang aming wini-welcome at patuloy na aming nararanasan na po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, and tunay na anumang gawa ng kaaway ay hindi makapananaig sa lugar na ito. Sa iyo din po, namin, Panginoon, itinataas ang katagumpayan ng gawain ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. So, sa umaga pong ito, ang topic po na ating pinag-aaralan po is all about increase po. So, niligyan ko po yun ng subtitle na Obtain Greater Knowledge, Understanding, and Wisdom. So, sa umaga pong ito, buklatin po natin ang ating Bible sa Kawikaan 1, Kawikaan chapter 1, 1 to 7 po. Nakita na po ng bawat isa? Amen po. Sige po, basahin po natin. Sa Tagalog ko na lamang po babasahin. Ito po yung English version. Kawikaan 1, ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Sa verse 7 po, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Tunay na pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita. So, sa umaga pong ito, paano po ba na tayo meron na po tayong kaalaman? Di ba po? Lahat po sa atin, may kaalaman na po. Di ba po? So, sabi po, sa mga experiences na natutunan natin sa buhay, may tuturing na po natin tong kaalaman. Amen po. Pero, sabi po, paano pa po madadagdagan yung kaalaman natin? So, paano natin mas madadagdagan at makukuha yung kaalaman? So, sabi po, obtain greater knowledge, understanding, and wisdom. Alam naman po natin that King Solomon is the principal author of Proverbs po. And siya po yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig. Siya po yung pinakamatalino. And bakit po ba niya na-obtain yung ganung talino? Kasi po, nung mga, siguro po, young age, nung mga kabataan siya, di ba po, anak po siya ni Haring David. And si Haring David po, syempre po, hindi naman po habang buhay siya. So, may pagkakataon na si King Solomon ang naging pangatlong hari ng Israel. And
Di ba po, at the young age po, bawa sa kabataan, tayo po sa bansang Pilipinas, meron po ba tayong iboboto na, halimbawa po ang edad is 15 years old? Di ba po, hindi natin iboboto yon. Kasi po, alam natin na, ay kulang pa siya sa kaalaman, sa experiences, hindi pa niya kaya magpalakad ng isang bansa. Di ba po? Kumbaga siguro nga, problema nga lang siguro niya, hindi niya pa kayang i-handle. What more pa kaya yung problema ng buong bansa? So, sa buhay naman po ni King Solomon, at his young age, na-identify na agad niya sa sarili niya na hindi ko pa kayang mag-lead ng isang bansa. Pero dahil siya yung pinili ng Panginoon at siya sa kanya isinalin yung pagiging susunod na hari, anong ginawa niya? Sabi niya, humingi siya ng karunungan sa Panginoon. Yun po yung ginawa niya. Kasi po tinanong siya ng Panginoon, ano bang gusto mo? So, di ba po kapag tayo tinanong, anong gusto mo? Di ba po, una agad natin sasabihin, riches and glory. Di ba po? Di ba po? Yun po yun real talk po ang gusto natin, kayamanan, di ba po, sa buhay. Pero siya po, ang hiningi niya sa Panginoon is karunungan, discernment to do what is right and wrong. Para magaling po, matuto siya pagdating po mo sa judgment. So, ang hiningi niya po is wisdom sa Panginoon. Dahil nalugod ng Panginoon sa kanya, hindi lang po wisdom ang binigay sa kanya, kundi yung hindi niya hiniling, riches and glory. Yun ang binigay sa kanya ng Panginoon and long life. So, dahil sa nakita ng Panginoon yung puso ni King Solomon, mas more yung binigay sa kanya ng Panginoon, di ba po? So, and sabi po, ang book daw po ng Proverbs, it means po is, it is full of comparison and showing us various images na kung saan nagpapatungkol sa buhay ng tao. So, lahat na daw po ng topic na kailangan nating malaman nasa book ng Proverbs. Halimbawa po, pagdating sa sa character po natin, mababasa po natin dito. Relationship, yung pagiging godly. So, lahat po ng topic nandito. And itinuturo din po nito kung paano po tayo lumago, umunlad sa buhay at magtagumpay sa buhay. So, sa bagay pong ito, and before po tayo mag-start, so, kilalanin po muna natin si knowledge, si understanding, and si wisdom. So, isipin po natin parang pare-pareho lang naman sila, di ba? Pero meron po silang pagkakaiba-iba. So, sabi po, si knowledge po is, ayan po, makikita po natin, si perception. So, ito pong knowledge is any information that is retained for later use. Halimbawa po, pag tayo nag-aaral, may examination bukas. Di ba po ngayon nagre-review tayo, matatandaan po natin siya. Then after mag-exam, nakakalimutan na po natin. So, ibig sabihin, yun po yung yung mga facts or information na nalalaman natin, pero madali na din siya mawala. So, ibig sabihin, it is the accumulation of facts and data through studying, research, investigation, and observation. So, even experiences. So, people with knowledge are able to collect, remember, and access information. Sabi nga, possible na lahat tayo may kaalaman, pero kulang pa rin tayo sa kaunawaan at sa karunungan. Tama po. Lahat tayo may alam. Lahat tayo may nalalaman sa... Yung alam ko, alam nyo po. Yung alam nyo po, ay hindi nyo po alam, alam ko po. Meron naman pong alam natin lahat, kaya nagko-connect tayo sa isa't isa. Amen po. And sumunod po si understanding naman po is, ito po, capability and capacity to discern and make decisions about which aspects of the knowledge they have collected are true. So for example, nalaman na po natin yung mga facts and data na kailangan natin. So si understanding naman po, ma-identify natin what is right and wrong. So it means, maalalaman natin yung kahulugan nito. Di ba po si knowledge is all about information, si understanding is all about meaning. And si wisdom naman po is
The capacity for action produced because of knowledge. So, ito na po yung application. So, kapag pinagsama-sama po natin to, meron ka ng knowledge, meron ka ng understanding and wisdom, nasa iyo na ang lahat. Pero, kanino ba natin makukuha ito? Sa Panginoon. Ang sabi po, sa Ecclesiastes po, sabi po, how wonderful to be wise, to analyze and interpret things. Wisdom lights up a person's face. Pakitignan nga po yung katabi natin kung nagliliwanag po ba ang kanilang mga amen po. So, ibig sabihin po, yung katabi po natin is punong-puno ng wisdom. And sabi po sa James 3:17, but the wisdom from above is first of all pure. Tama naman po. Yung karunungan dito sa daigdig po kasi, di ba? Not all po, pero yung mga tao na matatalino, minsan hindi nila ginagamit sa tama. Amen po. Yung iba ginagamit nila for their own self, ipapasipay nila yung gusto nila. Pero sabi nga, pero yung wisdom na nagmumula sa Panginoon, pure ito. It is also peace-loving. So dahil po yung katabi natin, punong-puno ng wisdom, pakitignan nga po kung peace-loving. Peace-loving po. Kailangan po, ito po yung mga karakter, gentle at all times. Okay lang po magalit, lalo na sa mga anak, di ba po? Hindi nasunod, di ba po, nagagalit agad. So, pero sabi, gentle at all times and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. So, muli po, si knowledge po is all about information. Si understanding is all about meaning. And si wisdom is application. So, pag po pinagsama-sama natin to lahat, di ba po? Ang ganda, kumbaga, maganda po na lahat to meron tayo, di ba po? So, ang ating objective po is to fully comprehend the ways to obtain greater knowledge, understanding, and wisdom so that we can achieve the increase of God's plan for us and be wiser in this life. So, dahil po, nalaman na po natin yung ibig sabihin nito, kailangan naman po, maintindihan natin kung paano natin makukuha itong mga bagay na to. Paano tayo mag-i-increase in knowledge, understanding, and wisdom para yung plano ng Diyos sa buhay natin is, di ba, mas maintindihan natin. Lalong-lalo na, sabi nga sa salita, di ba, ang matalino ay magiging matalino. So, lahat po tayo matalino na. Sino pa po yung gustong mas maging matalino? Di ba? Amen. So, sabi po, ang una pong bagay na dapat nating gawin to obtain greater knowledge and understanding and wisdom is know wisdom and instruction. Kilala po ba natin si wisdom? So, alam na po natin yung definition ni wisdom, pero kilala po ba natin to? So, sabi po, to know wisdom and instruction, we have to learn to discover and practice the skill of wisdom. So, lahat ng bagay hindi agad natin natututunan. Kailangan pinag-aaralan. So, practice makes perfect. And sabi po, kailangan nating matuto, huwag tayong mag-stop ng pag-aaral. Sabi po, di ba sabi, kapag tapos na ako mag-aral, tapos na yung pagkatuto. Hindi po. Learning never stop. It is a lifelong process. And pag naman po sa instruction, it has a connotation of discipline. Kapag tinuturuan ka, binibigyan ka ng instruction, ibig sabihin, dinidisiplina ka. Kapag hindi ka marunong tumanggap ng instruction, ang description po sa Bible is, lalong magiging mangmang. Ang matalino, turuan mo, lalong tatalino, pero ang mangmang, kapag ayaw magpaturo, di ba? Lalong magiging mangmang. Ano pong gusto nating tawag sa atin? Matalino or mangmang? Di ba po, matalino? Pakitingnan po yung katabi natin kung matalino at lalong tatalino. Lahat po tayo matalino sa kanya-kanya nating kaparaanan, di ba po? We are unique in our own ways. Kaya po,
May magaling po sa academics, may magaling magluto, may magaling kumanta, and may magaling sumayaw, magaling sa instrument, magaling mag-alaga ng mga anak. So lahat po tayo may kanya-kanyang katangian. Amen po. So kailangan i-practice po natin yung skill na to. And sa mga instruction na binibigay sa atin, makakatulong po ito sa atin. So sabi po, it is helpful to remember the difference between wisdom and knowledge. Because lahat tayo pwede magkaroon ng kaalaman pero walang karunungan. So lahat may alam tayo pero kung kulang naman tayo sa karunungan, wala din naman yon. So kailangan alam natin kung ano yung tunay na wisdom and instruction. And ang taong nakikinig, mas lalong matututo siya sa buhay. Mas marami siyang malalaman, ganito pala yun. Di ba po kapag may nalaman tayo na bagong bagay, masaya sa ganito pala, tapos natutunan natin, di ba po masaya sa pakiramdam? Hindi naman po agad natin masosolve ang isang problem kung hindi natin alam kung ano yung mga dapat nating gawin. So sabi po sa James 1 verse 5, ito po, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, katulad po ng ginawa ni King Solomon, alam niya po na kulang siya sa kaalaman at hiningin niya po yun sa Panginoon. Pinagdamot po ba ito sa kanya? Di ba po? Hindi. Generously binigay ito ng Panginoon sa kanya. Katulad din sa atin, if we desire to ask God to ask wisdom sa Panginoon, why not, di ba? Ibibigay niya to. Tayo lang naman ang hinihintay ng Panginoon. Tayo lang lagi yung nahihiya ba tayo sa Panginoon? Pero ang Panginoon, gustong-gusto niya na kinakausap natin siya. Kaya, sa buhay natin, lagi nating isik ang Panginoon. Mag-ask tayo kung kailangan natin ng karunungan. Dahil hindi lahat natututunan natin in an instant, lahat na pag-aaralan. Kaya, humingi tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, hindi naman siya yung, ayun nga sabi, without kapag humingi tayo sa Panginoon, basta we humbly bow down ourselves sa Panginoon, ibibigay yun ng Panginoon. Huwag tayo yung laging parang nagmamataas sa Panginoon. Yung mag-bow down tayo sa Panginoon, nakikita ng Panginoon ang content ng bawat puso ng bawat isa sa atin. Kaya, freely to ino-offer ng Panginoon, mag-seek tayo and i-ask natin sa Panginoon. One day, makikita natin yung karunungan ng Panginoon, kumbaga, freshly dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. And sabi po ni Charles Spurgeon, wisdom is the right use of knowledge. To know is not to be wise. Many men know a great deal and are all the greater fools for it. There is no fool so great a fool as a knowing fool, but to know how to use knowledge is to have wisdom. So sabi nga po, ang tamang paggamit ng karunungan, ay ng kaalaman, is kung paano mo alam gamitin ang karunungan. Sabi po, marami kasing matalino lang sila sa brain, pero kung paano nila gamitin yung wisdom, hindi nila kaya. Di ba po? Hindi, sabi nga, sabi po, there is no fool so great a fool as knowing a fool. So, pag tinagalog po kasi natin yon, yung mangmang po yon. So, sabi nga, wala daw pinakamangmang na magaling na mangmang as na nakakaalam sa mangmang. So, ibig sabihin po, pag inano po natin, ay, parang ang pangit pakinggan. Pero sabi nga, the great use of knowledge is kapag alam mo kung paano tamang gamitin yung karunungan. So, hindi lang basta alam mo, mahalaga, may karunungan ka. So, alam mong gamitin. So, alam naman natin na ang wisdom is all about application. May matalino, pero hindi kayang gamitin, kaya minsan nagpe-fail sa buhay.
Pero yung tao, konti lang kaalaman, pero dahil nakikinig sila sa instruction and alam nila yung wisdom, nagtatagumpay. So ang mahalaga dito is, you know wisdom and instruction. At pagtatagumpayin ka doon ng Panginoon. Pangalawa po, receive the instruction of wisdom. So nalaman na po natin kung paano natin gagamitin ang wisdom and instruction. Ngayon naman po, pag tinanggap po natin to, ang book po ng Proverbs is tinatawag daw po na School of Wisdom. So lahat ng kaalaman, malalaman po natin sa book ng Proverbs. And sa Biblia lang po natin, malalaman lahat ng dapat nating malaman para sa buhay nating ito. Kapag po ba may i-instruct po sa atin, paano po ba natin dinidil ito? We deal it open heart or parang minsan masama ang loob? Sa mga anak, kapag ba pinagsasabihan tayo ng mga nanay at tatay natin, ano ba tayo, masama ang loob or ano ba, open ear, open heart or parang may nakalagay na earphone? Di ba? Parang minsan, pinagsasabihan na tayo para naman sa atin yon, pero hindi natin tinatanggap. Kailangan daw, kapag daw ni-receive natin yung instruction, and the instruction of wisdom, kailangan daw, open heart and mind natin itong i-receive. Kasi wala namang masamang nais ang mga magulang natin sa bawat isa sa atin. So, kailangan i-receive natin yung instruction of wisdom ng open heart. So, pag nagawa daw natin to, makikita doon sa atin yung justice, judgment, and equity na dumadaloy sa buhay natin. So, ibig sabihin, para pa rin sa atin yung sinasabi yung mga pangangaral, yung mga instruction. And sabi po, kapag po nalaman natin at na-receive na po yung instruction ng wisdom, di ba? It will help us para ma-align sa buhay natin dito sa daigdig. So, may mga times na yung pagkakamali, pwede naman maayos. So, wag lang yung parang nagkamali ka na, ikaw pa yung nagmamalaki o nagmamataas. Kailangan, nalaman ko na yung kailangan pala ganito. Yung pag-receive mo ng instruction of wisdom, open heart, wag mong, syempre masakit yun, pero makakatulong yun sa'yo para mag-grow ka. Diba? Para mas mag-increase yung knowledge, understanding, and wisdom mo, hindi lamang for yourself, kumbaga, lahat na ng aspeto ng buhay mo, diba? Dadalo yon kapag nalaman mo yon. Sabi po sa Proverbs 2:6-9 to 10, ito po, sabi po dito, kanino po nagmumula ang wisdom? Sa Panginoon. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Then you will understand what is right and just and fair, every good path. So, ibig sabihin, lahat ng landas na tatahakin mo, maiintindihan mo. Alam mo yung tama, kung ano yung fair and just. For wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. So, ibig sabihin, hindi mo lang sa isip mareretain yung wisdom, but also sa puso mo. So, mahalaga, lagi nating isa puso, lagi ang, di ba po, ang wisdom. Di ba nga pag-aawit tayo ng lupang hinirang, pinapalagay sa dibdib. Kasi, ibig sabihin, kailangan, isa puso natin yung awit. Hindi lang basta nasa ulo, inawit. So, bilang, sa wisdom din, kailangan ilagay natin ito sa ating puso. Wag lang lagi sa brain. Kasi ang brain, di ba, nakakalimutan, nagkakaroon tayo ng sakit na kalimot. Pero pag isinapuso mo, hindi mo yun makakalimutan. Di ba po? And sabi po sa Proverbs 16:20, those who listen to instruction will prosper. Those who trust the Lord will be joyful. Nagtitiwala po ba ang bawat isa sa Panginoon? Pakitignan nga po kung joyful yung katabi nyo. Hindi naman po yung joyful yung tawa ng tawa kahit hindi naman po nakakatawa. Yung maligaya yung puso. Di ba po? So, lahat po ba tayo nakikinig ng instruction?
So, ibig sabihin po, lahat po tayo ay magtatagumpay, lalago sa buhay, and masaya yung buhay. So, sabi nga, nag-glow daw, naglalight. Patingnan nga po ulit kung di ba po, nag-glow yung mga katabi nyo. Sabi po, kailangan makinig tayo sa instruction at tayo ay magpa-prosper. Sabi din po dito, the one who obeys God's instruction for today will know His direction for tomorrow. Tama po, na ngayon na natin alamin ngayon na natin sundin yung instruction ng Panginoon para pagdating ng araw, sa mga susunod na landasin natin sa buhay, alam na natin yung dapat nating tahakin. Kapag hindi mo inalam, maaari ka pang mapunta sa mali, di ba po? Pero pag inalam na natin ang instruction ng Panginoon, nasa tamang daan tayo. Amen. Kumbaga, yung direction na tatahakin natin, despite may mga balakid, may mga struggles tayong pagdadaanan, malalampasan natin yon dahil kasama natin ang Panginoon. Amen po. Pangatlong bagay po is hear, learn, and attain wise counsel. So, kapag po ba, may tanong po ako, bakit po kaya dalawang tenga at isang bibig ang nasa natin? Halimbawa po, dalawa yung bibig natin. Tapos isang tenga. Paano po tayo magpipicture? Di ba po? Di ba mahilig po tayong magganon? So, pag dalawang bibig, dalawang kamay. So, sabi po, ang sabi po, wisdom is acquired by the ears, not the mouth. You have 2 ears, but 1 mouth. So, ibig sabihin, ang Panginoon, nilikha niya tayo ng ayos, okay, at kaya-aya. Example, yung katabi po natin, tingnan, isipin lang po natin, dalawa ang bibig. Di ba po? Ang sagwa po, ibig sabihin kung pag nagsasalita siya, dalawa ang bibig. Pero po, dahil ang Panginoon, perfect siya, at tayo ay nilikha niya according to His image, kaya isa lang po yung bibig natin. Because wisdom, nagmumula siya sa pakikinig. Tama po. And sabi po, a wise man will hear and increase learning. So, makakatulong to para daw po i-guide yung bawat isa sa atin. For example, matalino na po yung tao, tapos mas nakinig pa siya. Mas natuto pa siya. Ibig sabihin, mas mag-a-attend siya ng wise counsel. Mas magiging matalino siya. And sabi po dito kasi, ang book ng Proverbs is for the experience and sa mga young people. Ang sabi po, sabi nga po, kailangan makinig, matuto, at mag-attain ng wise counsel. Sa mga kabataan po, alam naman po natin na ang mga kabataan is kulang pa sila sa experience, sa knowledge, para tahakin yung landasin ng buhay. And sabi po, ang mga kabataan daw po ngayon is minsan sila yung nagde-decide kung anong gusto nila. Kung ano yung worldview nila, kung ano yung foundation na gusto nila. Pero sabi nga, kapag pinag-aralan natin ang salita ng Panginoon, yung foundation ng character is may establish. And sabi po, according to research daw po, di ba po meron tayong brain? So, sa mga kapag po ang edad natin is wala pa pong 25, ibig sabihin daw po, hindi pa daw po nabubuo yung frontal cortex ng brain natin. So, dito po yung matatagpuan sa likod ng noon natin. So, yung brain po natin dyan, nade-develop po siya during mid-adolescence po. So, mga 25 years old. Kaya po, yung mga kabataan na wala pa pong 25, ingatan po ang mga noo. Baka po, syempre po, hindi pa daw po buo, fully develop yung frontal cortex natin. Pero sa ating mga lagpas na po ng 25, buong buo na po yan. So, sabi po, yung frontal cortex na daw po natin is the decision-making portion of the brain. So, ibig sabihin, kapag hindi ka pa marunong sa decision-making, ang edad mo na pataas, 25 pataas, ibig sabihin,
Kailangan mo ng guidance and instruction from the Lord. So, sabi nga, ito daw po yung last na nade-develop. Di ba po? Kala po natin, kapag malaki na tayo, develop na yung brain. Pero hindi pa po pala. Nade-develop pa daw po yun. Sabi nga po, it is still forming into late adolescence. So, kaya sa mga kabataan, wag nating iwaglit yung pakikinig ng salita ng Panginoon kasi mas makakatulong ito sa atin. And sabi nga po, kailangan natin makinig. Pag nakinig tayo, mag-i-increase yung learning natin and ma-acquire natin yung wise counsel. So, ito yung daan, papaano ka maging matalinong tao or maging wise person. Tama po na kailangan itong bagay na to, ang pakikinig, wag nating wag tayo nung pag may nagko-correct sa atin, wag tayong laging para na lang masama sa loob. Hindi maganda yon kung mabuti nga at may pandinig tayo, di ba po? Magagamit natin to sa buhay natin. What more pa kaya yung mga walang pandinig na gusto makarinig? So, mapalad tayo na meron tayong pandinig at makakatulong to sa atin para ma-obtain natin yung greater knowledge, understanding, and wisdom. Ang sabi po sa Proverbs 9:9, ito po, give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a righteous man and he will increase in learning. Sa Tagalog po, matalino'y turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. So, ibig sabihin nito, matalino po ba ang bawat isa sa atin? So, kailangan lagi tayong magpapaturo. Lagi tayong, never stop learning. Huwag tayong, hindi, alam ko na yan. Meron kasing tao na, totoo po ba yun na papunta pa lang, yung palagi sinasabi, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Totoo po ba yun? Kahit, po, ang edad na po is 80, 70. Totoo po ba na lahat na pagdaanan na? Di ba po, meron tayong nakakaligtaan. Kaya, sabi nga, di ba, meron yung mga sa pananalita na, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. So, yun po, malalaman natin yon. Siguro po, in-experience sa buhay, napagdaanan nila iba. Pero, with other experiences, siguro po, hindi pa po. Kaya, sabi po, matalino'y turuan mo at lalo silang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong ito. So, kailangan, huwag tayong titigil na magpaturo. Kasi po, sa pag-aaral natin, secular, hanggang fourth year college. After nun, magtatrabaho na. So, di ba po, may natututunan pa rin tayo. So, kailangan magpaturo. Lalong-lalo na, kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, mas marami tayong matututunan. Sabi po sa Hosea 4:6, ito po kasi yung time na yung bansang Israel, di ba alam naman po natin na sila yung chosen nation. Pero nung time na to, ni Hosea, ang Israel is nagkasala. So lahat ng teachings and law, parang nireject na nila. Hindi na nila masyadong nagpapaturo sila. So sabi po, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I will also reject you from being priest for me because you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. So, ito yung times na nireject na nila yung salita ng Panginoon. Kumbaga, yung mga tinalaga ng Panginoon na magturo ng salita ng Panginoon, hindi na rin nagtuturo. So, mapalad tayo sa panahon natin ngayon. Dito sa iglesia natin, ang ating pastor is masikap niyang ginagawa yung task na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Di ba? Hindi siya yung, hindi, kayo na yung alamin niyo na. Siya yung walang tigil at walang sawa na nag-aaral, kumbaga nag-gain ng information, and nag-aaral ng salita ng Panginoon para tayo ay turuan. Kaya mapalad tayo na meron tayong pastor
na talagang yung dedicated dun sa work and passion na binigay sa kanya ng Panginoon. Amen po? So pakisabi po sa katapid natin na mapalad tayo dahil tayo ay may pastor na nagsisikap gawin lahat ng tinalaga ng Panginoon. Ang haba po, di ba? O sige po, di ba po matalino po tayo? Sino po nakaano? So pasabi na lang po, mapalad tayo sa ating pastor. Yon. Talaga po ba? Di ba po? So, kailangan, wag tayong gumaya sa nangyari sa Israel na talaga namang, yun di ba, nakalimutan nila ang salita ng Panginoon dahil nag-umanlad na sila sa buhay. Wag natin kalimutan yon dahil alam naman natin may consequences lahat ng bagay na ginagawa natin. And sabi po, may 3 tinig po tayo naririnig. Kanino pong tinig ang naririnig nyo sa katabi nyo? Di ba? Ang tinig ng tao, ang tinig ng kaaway, at ang tinig ng ating Diyos. So, eto po, mamili po kayo kung kaninong tinig ang inyong papakinggan. Sa tinig po ba ng Diyos or tinig ng or other voices? Di ba po? Pag tinignan po natin, kapag tinig ng Panginoon, puro positive. Magiging maganda ka. Di ba po? Pag ibang tinig ang pinakinggan mo, anong opposite na maganda? O, di ba? O, ano pong tinig ang papakinggan natin? O, yun. Amen po. Tunay na God's voice yung ating pakinggan. Dahil lahat ng mas ma-energize tayo, unlike sa, halimbawa, meron chinika sa atin na negative, ang pangit naman nung balitang dumating sa atin. Di ba po, nakaka-down ng puso, nakaka-down ng pakiramdam. Pero pag pangako ng Panginoon, salita na, oy sister, sister, sabi ng Panginoon, ganito, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Di ba po? Iba yung, may hope ka sa buhay mo na, ang Panginoon, hindi ako iiwan, unlike sa mga, halimbawa, sa friend mo, iniwan ka na, di ba po? Ang tao, ang salita niya, hindi natutupad. Pero ang salita ng Panginoon, di ba, natutupad. Kaya po, pinapaalala sa atin at nire-remind tayo na kailangan matalino tayo kung anong tinig ang pipiliin natin. Amen po? Pagkasabi po sa katabi natin na, kaninong tinig ang papakinggan mo? Ano po sagot? Amen po. Tunay na. Ayan po, sinabi niyo po sa tinig ng Panginoon. It is between us and God po yung, yung pinag-usapan po natin. So, ang pang-apat po, so ano po kasi to, mga 10 main point po. Kaya po medyo. Tapos po yung slide sa atin, mga 50. Sige po. Ito po, ang pang-apat po is fear the Lord po. Ito po yung pinaka-importante. Di ba po sabi, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Hindi po, totoo po ba yun? Knowledge is power. Di ba po? Kapag may alam ka, tapos may wisdom ka pa, iba ka na talaga. Baka ipatawag ka na sa Malacanang. Sabi, ito yung pinakamatalino. Pag tinanong po tayo, ang karunungan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Kaya, kapag halimbawa tayo yung pinakamatalino, wag nating i-glorify yung sarili natin. Give all the glory sa Panginoon. And sabi dito, fear the Lord. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, yung mga mangmang, ayaw nila kapag tinuturuan sila, di ba po? Marunong pa sa'yo. For example po, sa pagluluto, di ba po, may mga instruction and steps na binibigay doon, o kung anong unang mong igigisa. Pero kapag yung tao ayaw magpaturo, hindi po yung matututo magluto. Pero sabi nga dito, dahil tayo ay mga matatalinong tao or wise people, we love instruction and wisdom. Nagpapakorek tayo. And sabi po, fear the Lord is the beginning of knowledge. Ang tunay na kaalaman
At ang tunay na karunungan ay dumadaloy at nagmumula lamang sa pagkatakot sa Diyos. Hindi yung pagkatakot na natakot ka po dahil kumidlat, natakot. Hindi yung takot na natatakot ka dahil yung literal na pagkatakot. Itong pagkatakot na to is meron kang respect, honor sa Panginoon. Ito yung meron kang reverence, yung proper attitude mo towards sa Panginoon is merong paggalang, di ba? Kailangan ma-establish yung relationship natin sa Panginoon. Huwag tayo yung laging natatakot ka lang dahil baka may mangyari sa'yo, ganon. Kailangan yung pagkatakot sa Panginoon with respect. Isipin natin na He is our Creator, we are the creation. He is the Redeemer, we are the redeemed. Tayo yung niligtas ng Panginoon, tayo yung nilikha. Kaya yung respect, honor, and reverence natin sa Panginoon is palaging nandoon. Sabi, wisdom cannot advance further until this starting point is established. Yon. Kailangan establish natin sa buhay natin yung pagkatakot sa Panginoon. Tunay na yung true wisdom, hindi mag-gain siya through human effort. It is gained through, desiring wisdom that cometh from the Lord. It comes from God's revelation, and kapag meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon, ito yung tunay na key ng karunungan. Ang sabi po sa Proverbs 22:1-5, My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So, kailangan i-treasure natin kung paano natin i-treasure yung family natin, ganun din natin i-treasure yung pagsisik natin sa wisdom. Katulad ng, di ba ang treasure mahirap hanapin? So, ang wisdom din, mahirap siyang hanapin. Ganun natin ituring yung wisdom. At malalaman natin na, ang tunay na susi pala is yung pagkatakot sa Panginoon. Yung fear the Lord and yung knowledge, doon magpapasimula. Magpo-flow na yan in every aspect of our life. Sabi nga, yung pagpapala, wag nating hahabulin. Ang pagpapala yung hahabol sa atin. Dahil natutunan na natin, nalaman na natin na anong tunay na key is yung fear the Lord. And sabi po sa Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. So, wag din natin kalimutan na maging, mapagkumbaba. We must decrease and He must increase. Huwag yung tayo yung mas mataas pa sa Panginoon, di ba po? Kasi po, ang taong nagpapakataas ay binababa, pero ang taong nagpapakababa is itinataas. Kaya, ang pagkatakot sa Panginoon, ang sabi po dito, it is the instruction of wisdom. So, maliwanag na instruction. Tatanggapin po ba natin instruction or i-reject natin? Tatanggapin po natin because ito yung instruction ng karunungan. And sabi po sa Ecclesiastes 12:13, di ba po si King Solomon, nung mga kabataan niya, he does what pleases the Lord. Pero nung mga nasa middle age na siya, medyo nakalimutan niya yung pagsunod sa Panginoon. Kaya, di ba siya yung may maraming asawa, tapos hindi na siya, kumbaga nakalimutan niya na ang Panginoon. Pero during his old age, na-realize niya. Pag binasa po natin yung Ecclesiastes, mababasa natin doon na lahat ng meron siya, lahat ng meron dito sa daigdig is walang kabuluhan. And sabi po niya, I therefore conclude, sabi niya sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. So na-identify niya na sa buhay dito sa daigdig, wala lahat ng, matatalino, lahat ng mayayaman, lahat ng kings, queens, lahat na ng mga elites. Pag
sa buhay natin dito sa daigdig, wala yung lahat. Lahat tayo pag humarap sa Panginoon, pantay-pantay lang. Kaya ang sabi po, let us hear the conclusion of the whole matter. Ano pong sabi doon? Fear God and keep His commandments. Because ito naman po talaga yung duty ng bawat isa sa atin. Para pagharap natin sa Panginoon, di ba po, meron tayong, isusulit sa Panginoon. Lahat tayo magsusulit sa Panginoon. And sa buhay natin ito, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon kung ano yung dapat natin gawin, kung ano yung duty natin. Amen po. And sabi po sa Proverbs 3:19-20, ito po, maliwanag po kung kanino nagmula yung tatlong yon. So, the Lord founded the earth by wisdom and established the heavens by understanding. By His knowledge, the watery depths broke open and the clouds drip with dew. So, maliwanag na binabanggit ng Scripture na sa Panginoon nagmula ang wisdom, understanding, and knowledge. Amen po? Kaya, saan pa po kayo? Sa Panginoon, di ba? Aalis ka pa po ba sa Panginoon? Hindi na po. Pagkasabi po sa katabi natin na, huwag ka nang aalis sa Panginoon. Manatili po tayo. And sabi po dito, knowledge, understanding, and wisdom is not to the man who is incapable of applying it. Yun daw po, yung tatlong bagay na yun, wala daw po itong kabuluhan sa taong hindi naman kaya i-apply ito sa buhay. Kaya dapat, always ask wisdom from the Lord, isik natin. Even ikaw na yung pinakamatalinong tao dito sa daigdig, kung wala ka sa Panginoon, wala yung talino mo. Kailangan, matalino ka na secular, matalino ka pa matalino ka pa at nasa Panginoon ka, ikaw na, di ba po? Kaya, sabi po dito, knowledge without learning is like wisdom without understanding and life without breath. So, yun po, maliwanag din po na sinasabi na, ang knowledge, di ba, ang kaalaman na knowledge without learning ay katulad ng karunungan na hindi mo naman daw naiintindihan. Di ba po? Mahirap naman po yung may isa kang bagay na ginagawa na hindi mo naman pala naiintindihan kung bakit mo ginagawa yon. Di ba po? Kailangan naiintindihan natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Kaya po, wag po natin kakalimutan na ang Biblia po ang pinaka-the best na manual natin sa buhay natin. Okay po yung mga manual sa daigdig, pero the best po na manual natin sa buhay is the Word of God. Kapag alam mo ang Word of God, magkakaroon ka ng God's revelation, marami kang matututunan sa buhay. Di ba po? Na hindi mo makakalimutan. And eto na po, sabi po ni Solomon, I therefore conclude po, sa conclusion po natin, knowledge, understanding, and wisdom are built on each other and evidently comes from the Lord. Nabasa naman po natin na sa Panginoon lahat nagmumula ito. And they are built on each other. To obtain this, we must know wisdom and instruction. Receive the instruction of wisdom, hear and learn to attain wise counsel, and most importantly, fear the Lord. So, yun po, wag po natin kakalimutan. Pagkasabi po sa katabi natin, fear the Lord. Be wise. Yung, kailangan po maging matalino tayo. And surely we can achieve the increase of God's plan for us. Kapag nasa Panginoon tayo, lahat ng hihilingin natin, ipagkakaloob niya in His perfect time. Di ba? Lahat ng bagay, lahat ng bagay ipagkakaloob niya sa desire ng puso natin. Kaya we must examine our hearts, fear the Lord, and keep His commandments. So, mahalaga na wag nating iwawaglit at wag na tayong umalis pa sa presensya ng Panginoon. Amen po. Tuloy na sa umagang ito, maliwanag po na tinuturo sa atin on how to obtain knowledge, understanding, and wisdom. Kaya po, pagkasabi po sa katabi natin na mapalad tayo, at tayo ay maging wise po tayo sa buhay natin.
Yan po. So, ayun po, yung wisdom that cometh from the Lord. Ang most important po. Amen? Salamat po, and before po tayo mag-end, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat din po sa knowledge, understanding, and wisdom na pinadaloy mo na po sa buhay ng bawat isa. Sabi nga po, Panginoon, sa iyong mga salita na the conclusion of all matter is to fear God and keep your commands, Panginoon. Sa buhay namin ito, dapat po, Panginoon, na maging matalino kami, Panginoon, not by secular, but also, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sa tulong mo, Panginoon, ang karunungan na ito ay aming makakamtan at tunay na generously ibinibigay mo ito sa amin. Dalangin ko po na sa lahat na nakapakinig ng iyong mga salita, alam ko po, Panginoon, na may in-impart ka po sa kanilang mga puso. Ikaw ang kumilos sa kanilang buhay mightily. Salamat din po, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ang pumili sa amin. Salamat po, Panginoon, sa karunungan na pinadaloy mo po sa buhay ng bawat isa. And sa umagang ito, Panginoon, sa iyo po namin pinagpapasalamat lahat ng mga word, Panginoon, na kung saan aming pinag-aralan, sa iyo po namin ito pinagpapasalamat at ibinibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pagdakila. Sa buhay po namin ito, wala po kami magagawa, Panginoon, kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya lagi po kami, Panginoon, na magpaturo, Panginoon, makinig, Panginoon, ng iyong mga salita upang ang pagkatuto ay hindi mawaglit sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas sa pagdakila, papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.